Good day mga Airsoft, good day mga ka-Bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Bigman Hobby Shop, salig ang galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Bigman Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, alagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Bigman, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Another day, another Airsoft for our ka-Airsoft from different province. Okay? Shoutout po, good day and good afternoon sa ka-Airsoft natin from Santiago, Isabela. Okay? Sir Lito Soledad Mariano of Santiago. Sir Lito na lang, no? Ang haba eh. Lito Soledad Mariano, no? Sir Lito of Santiago, Isabela. Bossing, yung request mo po ng I don't know kung kanino niya nakita na posting na ads, no, yung ino-order niya ngayon, no, kasi ang order ng ating bossing is the mga Airsoft, no, the 2011 7.0, no. Hindi naman kasi natin usually kinikater talaga tong gantong brand, kaya lang in-order niya sa atin to last week, so no choice tayo, kumuha tayo ng stock nito, no. Ayan, makikita nyo, ito Phoenix outer barrel na to, okay, ginawa na ng fixed outer barrel to, minodify na. Normally kasi ganito, pakita ko na lang nun sa inyo para maintindihan nya. Ito, ganito yung order nya, 7.0, mahaba to, kumbaga tawagin natin to Robocop 2 to, no, kasi yung Robocop 1 is the panto Beretta na Barry Burton pala, sorry, no. Yun yung Robocop 1. Ito, kung tawagin to, consider as Robocop 2 to. Kasi natin, ilak natin manually. Normally, yung unit, ito ganito. Nung dumating sa amin, ganito yan. Yan. Hindi siya naka-fix outer barrel, mga cars. So, pa yan, ayan, ayan, yan, hindi naka-fix outer barrel. Normally, okay? Ngayon, Phoenix outer barrel natin, napakaganda na naging resulta. Ayan, okay, ayan, okay, ayan, kalog natin. Wala ka na makikitang kalog. For sure, mag-e-enjoy ka rito. For sure, sasaya ka dahil sa ganda ng performance ito. Mga Airsoft, ang taas na FPS dito, no? Normally, mataas na ang FPS ng 7.0, pero dahil in-upgrade pa natin, syempre, mas tataas pa. Tapos, bukod sa malakas na siya, mataas na ang FPS, mahaba, precise. Di ba? Lahat ng halos ng mga unit na sumahaba, alam nyo naman, pumapasok dyan yung pagiging precise niya. Napakasarap, napakaganda nito. Ito yung in-upgrade natin na version. Ito yung hindi naka-upgrade na version. At ito, pakita ko sa inyo. Compare natin. Ayan.
The upgraded version versus the non-upgraded version. Okay, yan ha. Non-upgraded versus the upgraded. Yan. Hindi naka-fix outer barrel. Pakita mo, lapit mo sa kanila. Iganon mo. Yan. Yung hawak ni Lucas, yung pinapakita sa inyo ni Lucas, yan yung version ng hindi naka-fix outer barrel. Ito po yung naka-fix outer barrel. Napakita mo sa kanila. Ganun mo. Yan yung naka-fix outer barrel na hindi na siya kumakalog, naka-fix na nga, sabi, di ba? Kumbaga, ano ba yung advantage and disadvantage ng naka-fix versus hindi naka-fix? Yan yung malalaman ninyo in just a while, okay? Unit ng ating Airsoft, Lito Mariano of Isabela. Okay, next unit naman, no? Ito, hindi na paano ba sabihin to? Hindi na common sa inyo to. Halos lagi, nakikita nyo tong unit na to. Halos lagi, talagang gusto to. Pero, sad to say, patatlong piraso na lang. Okay? Tatatlong piraso na lang to. The Godfather 5.1 edition. Napakaganda. What is good and special about this? Napakaganda nitong unit na to, competition grade na mga Airsoft. Even without pressing the beaver tail, puputok siya. Yun. Diba? Tapos, pansinin nyo, straight trigger, na competition trigger, tapos adjustable yan. Okay? Kwadrado yung barrel. Copy from a caliber 45. Meron siyang parang dummy magwell na nakakasa dyan, no? Ganda naman. Siyempre, yun ang isa sa binabayaran nyo dyan, yung features nung magwell na yan, no? Plus, naka-optic front and optic rear. Makikita nyo naman, optic front, optic rear. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-half-up rubber, at naka-hammer protection pad. Napakasarap ng unit ng ating ka-Airsoft, no? Ka-Airsoft natin, nakalimutan ko yung info. Ka-Airsoft natin, na taga Urdaneta. Siyempre, alam niyo naman, pag sinabing Urdaneta, isa lang yan. Pangasinan. Hello, bossing! Ay. Hindi ko nasabi yung pangalan. Sir Gerardo San Miguel of Urdaneta, Pangasinan. Okay, ngayon mga Airsoft, syempre huwag na natin patagalin. Dire-diretso na po tayo. Review and unbox ng dalawang unit na request ng ating mga Airsoft na isasama natin for shipping. Before I proceed, akin na yung mga item for shipping. Yan dalawa, no? Actually, kahapon nauna na yung apat na item for shipping. Ito po, nasa na yung video ng item for shipping na inano nyo kahapon? Ito po, mga Airsoft, no? Going Juan Luna, Pioneer Street, Davao City. Papunta na po ito ron. Makakapunta na po, makakapaglaro na po yung may-ari nito. Okay, then next unit natin is going Poblacion, Surigao del Norte. Makakapaglaro na po at mag-enjoy na yung may-ari nito. Okay, dire-diretso na tayo mga Airsoft. Let's roll! Review and unbox unit natin mga Airsoft. Okay, unahin natin yung syempre yung request ng taga Isabela. Tulad nga na sinasabi ko mga Airsoft, hindi namin kinikater itong unit na to, no? It just happened na talagang makulit yung bossing natin. Actually, pinagduduldulan na nga namin na, sir, hanap ka na lang sa iba. Sir, kuha ka na lang sa iba. Big man, wag naman. Sabi niya, wag mo naman ako ipagtabo yan. Kasi gusto ko yung unit manggaling sa'yo. Kasi gusto ko yung unit upgraded. Okay, no?
Kung yung 5.1, yung 5.1 na unit, walang nag-upgrade, lalo na itong 7.0. Okay? This is a 7.0. Unang-una mga Karsop, hindi naman sa pagyayabang, kami lang naman yung nag-upgrade. Okay? Dito lang naman kayo makakabili ng upgraded, ng naka-fine-tuning, naka-trigger job, na-fix na lahat ng glitch. Dito lang. Kung yung 5.1, tama nga naman yung katwiran niya. Yung 5.1 nga, sabi niya gano'n, hindi ako makahanap na mag-upgrade. Bukod lang sa'yo. Ano pa yung 7.0? Tama nga naman. Diba? This is a 7.0. Sabi ko nga sa inyo, hindi namin kinikater to. Unang-una, ayaw kong i-cater to because walang pyesa to kung sakasakaling masisira. Diba? Saan ka makakabili nitong slide nito? Nung ganyang klaseng slide, wala kang mabibili niyan. Pag nasira to, tapon. Paano natin maiiwasan yung pagkasira? Ayan. Diyan na pumapasok yung trabaho namin. Diba? Kami ang trabaho namin is pagbutihin yung unit para maiwasan natin yung medyo lakihan mo naman yan para hindi magtatalsikan yung bala. Yung yung trabaho kasi namin mga Karsop na yung unit is dahil naiintindihan namin to, gawing durable. Para hindi man 100% na hindi masira, pero mabawasan natin ng malaking chances. Nasaan yung mga sticker na nakabilit dyan? Na nakapatong dyan? Saan ba siniksik na naman? Itabi mo dun sa likod na rifle, ha? Para hindi maano. Yan na. Hindi man 100% na maiwasan natin, pero at least mas lamang yung makakaiwas tayo sa pagkasira. Tama yung sinabi ng Karsop natin, kung yung 5.1 wala siyang mahanapan ng mag-a-upgrade, ano pa tong 7.0? Di ba? Tama nga naman. Hindi namin kinikater to mga Karsop, unang-una kasi walang pyesa to pag nasira. Pero dun sa ginawa natin na fixed outer barrel, mas magkakaroon tayo ng peace of mind na hindi siya masisira. Na mababa yung chances niyang masira kasi naka-fixed outer barrel na. Tandaan mo yung unit mo pag kumakalog, yung unit mo pag kumakalog-kalog ng ganito, every time na nagpa-firing ka, delikado yan sa unit mo. Ang wear and tear, napakabilis. Mga ilang putok lang mapapansin mo, nagpupulbos na ng alloy yan, no? Nagpupulbos na ng material. Doon, sa taas, sa taas. Yan, nagpupulbos na yan. Ilang putok lang, ilang hampas lang nito. Okay? Kaya, dahil sa ginawa natin na pag-upgrade, sigurado mag-enjoy yung bossing natin. Kita mo naman 7.0, na, at saka mapapansin mo, yung tunog, ito i-release ko siya, ito. Hindi ko alam kung ma-obserbahan ninyo kasi nasa camera tayo. Pero sa personal, ito yung tunog niya. Ito yung tunog nito. Sakit. Parang bakal talaga na naguntugan. Ito. Sarap. Di ba? Ang sarap dahil hindi mo mararamdaman yung tunog ng bakal. Okay? At saka pag kinasa mo ito, pag kinasa mo ito, ang sarap labas. Ayan. Kaya, yun yung lamang nung upgraded. Tama yung sinabi ng bossing natin, no? Natutuwa kasi ako sa istorya nito kasi almost 1 month na niyang Bluetooth connecting. Almost 1 month na niyang nire-request to. Baka naman, big man, baka naman. Ngayon, bossing, sige. Pagbibigyan kita. Ito na po. Serve ko na sa'yo yung request mo, the 7.0. Okay? Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Okay? Hindi pa naka-half up rubber at saka hindi pa naka-anti-freeze nozzle itong unit na to. Pero okay na yon, no? Alam ko kaya mong bumayad Alam ko may pera ka. Pero hindi para pagsamantalahan kita, 'di ba? Yung unit kasi na to, hindi na advisable anti-freeze nozzle pa natin at saka i-half up rubber pa natin. Okay? Kasi unang-una, ang gusto mo lang naman pang-alis ng stress, hindi ka naman magko-compete, di ba? Pwede kitang budulin sir, i-upgrade na natin para isang trabaho na lang. Pwede kitang budulin pero hindi ko gagawin. Yung nararapat lang sa iyo, yun lang ang ibibigay ko, no? Kung sa tingin ko, kung sinabi mo based sa kwento mo, wala ka namang, hindi mo namang gustong sumalis talaga sa competition, wala ka ng oras. By the way, no, si Sir Lito ay isang
farmer. Nagtatanim ng bigas, mais, mani. Ayan, no? Doon sa malawak nila lupain, no? So, wala siyang oras pumunta sa mga game site, sa shooting range, wala. Talagang gusto lang niya is mag-enjoy pag may bakanting oras. Kaya, alangan namang i-competition grade level natin siya, kung hindi naman siya makikipag-compete, di ba? Ganito yan, mga Airsoft, no? Alangan namang paggamitin kita ng isang Ferrari kung dadaan ka sa EDSA. Pa-search ano itsura ng EDSA ngayon? EDSA traffic. Bigyan mo ako na search sa Google, EDSA traffic. Alam naman pag drive-in kita ng isang sports car, Ferrari. Wala. Di ba? Pag ba magdadrive ka sa EDSA, dapat ba gumamit ka ng isang sports car ng Ferrari? Well, ganyan yung itsura ng traffic sa EDSA. Lalo na ngayon, no contact apprehension, binabana, so grabe raw ang traffic sa EDSA. O yan. Magfe-Ferrari ka, pakita mo. Ano mo? Yan. Magfe-Ferrari ka ba sa EDSA kung ganyan ang traffic, flow ng traffic? Hindi, di ba? Warak yung Ferrari mo, sira yung Ferrari mo, mag-overheat yung Ferrari mo. Wear and tear ng makina ng Ferrari mo, antindi, kasi hindi siya fit doon sa pinaggagamitan mo. Pero kung nasa Batangas Racing Circuit ka, Subic Racing, di ba? Nasa racetrack ka, okay ang Ferrari, di ba? Or let's say madaling araw ka bumabiyahe, free yung kalsada, walang traffic, okay yung Ferrari. Di ba? Ganun din si Bossing. Marami tayong mas mahal na unit. Nandiyan ang Shadow, di ba? Nandiyan ang mga top of the line unit. Bakit hindi yun ang in-offer natin sa kanya? Bakit ito ang nagugustuhan niya? Bakit hinayaan natin siya rito? Kasi ito yung nababagay dun sa paggagamitan niya. Ang gusto niya, everyday sa tuwing mga may bakanting araw siya, matapos ang maghapong pagtatanim sa bukirin, nagpa-firing siya habang nagsha-shot ng serbesa sa gabi. Okay? Kaya okay lang, no? Hindi para budulin kita, boss, kasi baka sabihin mo, bakit big man, bakit hindi mo in-upgrade ng anti-freeze nozzle at saka ng hop-up rubber? Kasi sir, hindi ka naman magko-compete, di ba? Kumbaga may pros and cons pa rin kasi yung pagkakabit ng mga yon, di ba? Halimbawa, sabihin na lang natin ang hop-up rubber. Ganito kasi, yung mga competition grade, actually, hindi naman talaga kailangan sobrang lalakas dyan. Diba? Hindi kailangan sobrang lalakas ng mga competition grade kasi nga, pang-compete siya eh. Maling pag-iisip kasi yung competition grade. Kailangan sobrang lakas. Hindi. Pang-compete siya. No? Yung, ito. Actually, ang pinakatotoo dyan, pag competition grade, tulad ng Shadow, pinapahina yung recoil. No? Para maging effective siya, pinapahina yung recoil. Yun ang totoo dyan. Syempre, gagawin mo stress reliever, mas maganda na yung ramdam mo yung putok ng unit, di ba? Malakas yung recoil, malakas yung FPS. Di ba? Ganon. Ito, unit mo, bossing, no? Naka-optic front, bomber sight sa likod, may rail para sa mga upgrades, no? May mga rail para sa upgrades. Asan na yung nabasag? Ready mo nga. Yung nabasag na part nito. Yan, may optic front. Tapos, rear para sa mga upgrades. Napakaganda nitong unit na to. Maganda siya kasi binasi natin doon sa paggagamitan mo. Okay? Pero this unit is not advisable na lagyan mo. Ang lamig oh. This unit is not advisable para para
gamitan mo ng 14 kg. Okay? This unit is compatible only with 12 kg. Okay? 12 kg lang. Hindi mo rin siya pwedeng gamitan nung ano, CO2. Nasaan na? Ayan. Ito mga ka-airsoft, oh. Ito kasi CO2 to, ginagamit talaga to sa mga rifle, sa mga airgun. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng ganito. Okay? Hindi mo rin siya pwedeng gamitan ng 14 kg yung ginagamit sa mga rifle. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng ganon. Ano mo muna, blow mo muna. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng ganon. Kailangan sa kanya, 12 kg lang. Ang itsura ng 12 kg, pakibilisan mo, is ganito. O yan. Ito lang yung nararapat sa kanya. Okay? Hindi mo siya pwedeng gamitan ng number 14. Unang-una, malakas na po to. Malakas na po ito. Maintain na lang tayo sa number 14. Pangalawa, mapepersa kasi ito pag ginamitan mo ng 14 kg, full metal, pero alloy. Hindi kasi siya steel, no? Hindi siya katulad ng mga ibang unit na steel, na bakal. Pero ito, sa haba nito, makikita mo yung lakas nito using 12 kg pa lang. Okay? Wag kang panghinaan ng loob. Baka sabihin mo, mahina lang yung unit ko kasi ano lang, 12 kg lang. Wag mong isipin yon. Ngayon, makikita mo kung gaano ang FPS nitong unit mo. Okay? Naka-upgrade na po ito ng high FPS. Okay? Itong unit na to is normally 380 to 390 ang FPS niya. Pero in-upgrade na po natin. Magkakaalaman na po tayo. Okay. Magkakaalaman tayo ng FPS niya. Ano yun? Bakit dyan nila kinuha ngayon? Dahilan mo yan o dahilan nila? Tawagan mo. Bukas ba? Bukas yung anggat? Tama. Tawagan mo. Ayan, no? Mga airsoft, no? Ngayon, magkakaalaman, makikita nyo yung FPS nito. Okay? By using pengen ako 12 kg. Ay. By using 12 kg, makikita nyo, wala na to ha. Alisin mo na yan. By using 12 kg, makikita nyo kung ilan yung FPS nito. Upside down, then press down. 1, 2. I-ano mo muna, alisin mo sa, i-ano mo muna. Tapos, ito na, yung unit, no? Kasa natin, ilak natin manually, isprayan po natin ng silicone oil. Okay? Huwag po tayo magpapabayad sa silicone oil. Naku po, ang daming nasisiraan ng airsoft, no? Spray po tayo rito, spray rin po tayo sa nozzle. Okay? Ito, naka-fix outer barrel. Okay na, maganda na yung quality, naka-fix outer barrel na. But it doesn't mean na papabayaan ninyo sa oil, ha? Kahit ano pong ganda ng quality ng unit, kung hindi nyo naman po siya gagamitin ng tama, delikado tayo. Ano? Okay, so, gamit po tayo ng bala. Siyempre, magkokrono po tayo. Papakita ko sa inyo, ikokrono natin. Okay, lagyan natin ng bala mga ka-airsoft. No? 0.20, hatak pababa, put your other thumb here. Then, pag magkokrono kayo, always use 0.20. Huwag po kayong gagamit ng ibang grams ng bala, no? Kasi hindi nyo makukuha yung eksaktong ano niya, yung eksaktong lakas niya. Pasok. Pasa, ready to fire. Tawagan mo ulit kasi yung mga tao wala pong ginagawa. Kamo yung pintor. Binabayaran kasi namin ng araw to. Mga 7 daw bukas. Akin na kausapin ko. Tawagan mo. Okay, yan. Papakita ko sa inyo yung chrono mga ka-airsoft, ha. Ayan. Okay. Pasok na, ito. Meron nga pala siyang ambidextrous kung gusto niyo siyang isave. Ayan, o. Nakakatakot to. Hindi nyo pwedeng biruin to. Firing. As! 505. 505. Para sa isang pistol, napaka-animal. 505. Akin na. Camera.
Okay na, kausapin ko. 505 FPS ginawa ng ating upgrade. Yan ang resulta ng ating upgrade para sa WE 7.0. Hello, boss? Hello, boss? Opo, nakipag-commit ka kasi sa amin kahapon. Ang sabi mo, today, kaya nagpatawag ako. Boss, kasi yung mga tao natin, mga pintor, arawan to wala kasing ginagawa. Yung bukas kayong sinasabi mo, boss, kaya ko ng panghawakan. Sigurado na po yan, ha? Hindi, ganito. Wala tayong, ganito. Wala tayong naging usapan na tatawag kami para kunin nyo. Ang usapan natin, magpapakuha ka na kagad ng 3. Yun ang pagkakaintindi namin sa usapan namin. Ngayon, pipick upin na sana namin today. Ubus na kasi yung pinturang pinapahid today. Kaya ang ine-expect ko, may mapipick up na. Ngayon, ganito na lang, bossing. Yung kayang bukas, anong oras po kaya pwedeng pick upin na po? Sige sir, asahan ko po yan, ha? Asahan ko po, 7:00 po ng umaga. Hindi na po kasi akong pipick up, ipapapick up. Binili ko na po sa tao ko. Actually, yung tao ko, aalis na yan. Sabi ko, saan ka pupunta? Kukunin ko na yung pintura, kuya. Kanina pa walang ginagawa yung mga pintor. Yun ang sabi sa akin. Ngayon, bukas, siya na lang rin ang pipick up. 7:00 po ng umaga. 3 pong Arcadia. Okay po? Salamat, boss, ha? Panghawakan ko yung sinabi mo, boss, ha? Thank you po. Okay, ayun, ha? Mga ka-airsoft, kahit ako, gulat ako rito. 505. Firing! Ayun na. Pakita mo. 485. 485. Mga ka-airsoft, no? Yung unang result ng chrono, yun yung unang-unang kinukuha natin, no? Then, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, hindi pare-parehas. Hindi natin kayang, ito para lang sa mga bago, hindi natin kayang i-maintain, halimbawa, unang chrono 505, pangalawa 505, pangatlo 505, pang-apat 505. Hindi po natin kaya i-maintain yon, ha? Para lang sa kalaman ninyo, pwedeng bumaba, 505, katulad nun, sumunod 485, pwedeng 500, pwedeng 501, pwedeng 510. Naglalaro po yun, ha? Patagal ng patagal, medyo pahina na pahina kasi lumalamig yung magazine. Okay? Kasi yung magazine natin is merong gas. Kumbaga, yung gas pag malamig, mabigat. Okay? Firing! 494. 494. O yan, nakita nyo? 505, 485, 494. O, di ba? Kumbaga, hindi naman magkakalayo. Halos ganun din. 505 FPS. Napakalupit, napakaganda. No? Natutuwa ako pag mga ganitong na-i-upgrade natin na maayos yung unit. Firing! Naubos nga lang ang gas. Eksakto, no? Napakasarap ng unit, napakaganda. Talagang mag-e-enjoy yung ating bossing. Okay, so ito yung unit going Santiago Isabela, unit ng ating ka-airsoft. Ano to? Tatay Lito Soledad Mariano. Ito na po, bossing. Ano to? Ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin, no? Sana yung mga magtatanong, maisi-ship ba today? Hoping na maiship, maisama dito sa mga for shipping natin kasi mukhang maiahabol naman no? Ito kasi pipick upin today, book natin agad tong mga unit ninyo. Okay? Alam ko, syempre bawat order, bawat ka-airsoft, talaga, nasaan isang unit? Ayun. Bawat isang airsoft, bawat ka-airsoft, bawat gusto magamit agad yung unit di ba? Ano raw yan? Sabi ni mama mo? Walking. Papasukin mo na muna. Matagal siya mag-aantay, nagla-live pa ako Okay, so next unit natin,
is unit ng ating ka-airsoft, Urdaneta, Pangasinan. Mr. Gerardo San Miguel of Urdaneta, Pangasinan. Isang Pangasinense, no? Panggalatok. I don't know ano ba yung tawag doon sa dialect nila, no? Kung Pampanga, Kapampangan, di ba? Kung sa Isabela o mga Ilocos sa norte, Ilocano. Sa ano pa ba? Sa Abra, sa bandang yan, mga Abra, ano ba 'yon? Meron silang tinatawag diyan Basta, iba, pero Ilocano pa rin Ilocano pa rin, pero parang ibang pagka-Ilocano, no? Kasi ang Ilocano na dialect, actually mga ka-airsoft, magkakaiba pa rin. Parang tatlo yata ang klase ng Ilocano, no? Pero, hindi yan, nagkikita-kita, nagkakaintindihan yung tatlo na yun, no? Katulad sa halimbawa, yun nga, sa Pampanga, Kapampangan, yung kain na, mangan, di ba? Yung isa, metong. Metong. di ba? Yung dalawa, adwa. Di ba? Yung 10, Apollo. di ba? Yun. Basta, nagkakasundo-sundo pa rin naman yung mga dialect, di ba? Okay, so ito, unit natin ka-airsoft, Urdaneta, Pangasinan. Nasaan na? Tarlac daw mga Urdaneta, Pangasinan, ito po yung unit mo, bossing. Ano ba yan, big man? Actually, inulan tayo ng client nito. Ang dami nating client nito. Inulan tayo ng bumibili nito. From 80 pieces ngayon, down to 3 pieces only. Ang saya ko, no? Kasi bakit? Kung tutusin, naging how do you call this? Naging instrumento ang big man para mapasaya yung mga ka-airsoft, di ba? Naging instrumento po kami. Actually, wag kayong magpasalamat sa akin kasi naging daan lang ako, dinaanan lang ako nitong unit na ito para ma-distribute ko sa inyo. No? Hindi para iduluhin nyo ko, hindi para pasalamatan nyo ko, or, di ba? Naging instrumento lang po ako para ito maibahagi sa inyo. Without the big man, maaring hindi mabuksan yung kaisipan ninyo onto this hobby. Diba? Maaring ibang kinakabaliwan mo ngayon. Maaring nagsusugal ka ng scatter, diba? Tatap up ka, nagka-cash in ka sa mga ibang online gambling app. Diba? Pero dahil na-discover mo, nakita mo yung airsoft ng big man, naengganyo ka ngayon na bumili. Dahil bumili ka na airsoft, naengganyo ka ngayon na maglaro sa shooting range, makipaglaro sa game site, sa war games, di ba? Nasagip ka. Okay? Dahil nakita mo yung big man, ngayon, na-enhance mo yung talent mo regarding shooting. Di ba? Yun ang masarap dyan Mga airsoft tatandaan nyo to, naging kasangkapan lang po ang big man para ito makilala ninyo. No? Kasi medyo naiilang ako pag may tumatawag sa akin, idol kita. Actually mga airsoft, hindi ko kinakatuwa yan. No? Kasi ako hanggat maaari, ayaw kong pinupuri. No? Ayaw ko yung parang, 'di ba? Mas gusto ko yung low profile, no? Nagkita tayo sa labas, magkamayan tayo, big man. Yun lang, no? Medyo ilang ako yung idol, tapos hihimas-himasin pa ako, idol. Naku, huwag yung gagawin sa akin yon. Kung ano kayo, ganun din ako, ordinaryong tao lang ako. Nagkataon lang na naging instrumento ako para ito mailapit ko sa inyo. Okay? Pare-parehas lang tayo. Kutya, yung kinakain mo, kinakain ko rin di ba? Hindi naman tayo yung mga matapobreng high profile na tao. Hindi tayo ganun, no? Pero mas gusto ko simple. Okay? Huwag niyo ako tawagin idol. hindi ako si Idol Robin Padilla.
No? Ano? Ayan, ayan. Sige, yung mga bumoto kay Robin. Oh, ayan, no? Okay, anyway, no? Okay. So, ito, 5.1. Ayan, tulad nga ng sabi ko, kasa, ilak, manually, fix outer barrel. Okay? Naka-fine tuning na rin, naka-trigger job na rin, naka-hammer protection pad na rin, naka-hop-up rubber na rin. Okay? Pang-competition, ito yung sinasabi ko sa inyo, competition grade. Hindi na siya naka-deactivate na yung beaver tail. Naka-ambidextrous, safe pa rin. Tapos mapapansin nyo, optic front, optic rear, optic side. Sarap po. Diba? Napakasarap nitong gamitin. Talagang, pero merong ano nito pala, merong 6.0 nito. This is a 5.1. 6.0 may compensator. Kung okay to, mas okay yun. Diba? Kasi may compensator eh. Ano bang ginagawa ng compensator? Came from the word itself. It compensating. Compensate. Kino-compensate niya yung recoil para mas maging accurate ka doon sa target mo. Yun ang silbi ng compensator eh. Diba? Kino-compensate niya yung recoil para hindi masyadong mag-recoil na pumalo ng malakas. Kasi nga, 6.0 eh. Siyempre, 6.0 mas malakas yan, di ba? Okay? So, ganun pa rin mga airsoft. Siyempre, huwag natin papabayaan sa silicone oil. Okay? Press the valve, then spray po tayo. Then, dito rin sa inlet valve. Okay, Lucas ko ang 12 kg dito sa harap ng camera. Pakita mo, mag-refill ka. Dali mo. Ayan mga airsoft, papakita ni Lucas. I-refill niya yan. Pakita mo yung tamang pag-refill. Sa pag-refill, pakita mo ha. Dito, patong mo dito. Sa pagre-refill mga airsoft, kailangan hindi siya nakahiga. Kailangan nakataob. Okay? Tapos diretso. Okay, Lucas, pakita mo yung refill. Ilang seconds dapat? 2 seconds lang. Okay? Refill. 1, 2. Okay? Ayan. 2 seconds lang, no? Hindi, huwag ka na mag-refill na masyadong marami kasi upgraded naman yung unit. Para hindi ka masayangan sa green gas, no? Pag ginagamit mo 2 seconds lang, naku po, napakatipid niyan. Maniwala ka sa akin. Oh, shout out! Good day, good afternoon, Homer Mendez Mores. Hello, bossing! Ayun, oo, Panggalatok. Hindi, bossing, meron akong tanong, Abukar, Aton, Villanueva. Ano ba yung, ano yung salita nila sa bandang Abra? Panggalatok ba? Hindi, Panggalatok, Pangasinan eh. yung sa bandang Abra, bossing, kung nandiyan ka pa, nanonood ka pa, comment below ah. Okay, Brian Lasabia, good noon po, sabi niya. Brian Lasabia, baka naman pwede pakishare yung post natin, ay yung live natin. Share niyo yung live natin mga karso para dumami tayo sa ating community. JB Junior, boss, ano na po topic natin? Haha. Wala po tayong topic ngayon, vlog po tayo. Daily vlog ng mga nire-review natin na unit. Okay. Boss, patingin naman ng mga snipers nyo. Bossing John Arvin, marami po kami snipers. Actually, nasa Google Drive. Check mo na lang dun, no? Para makita mo ng malapitan. Kasi dito, hindi ko kasi pwede i-flex yung mga sniper ngayon kasi may binablog ako na unit eh. In fairness naman sa mga client nito, kailangan nakafocus ako dito. Di ba? Check mo po sa Google Drive natin, bossing. Okay, no? Ayun, nilagyan ni Lucas 2 seconds, mga airsoft. Yung unit, kasa natin. Ilak manually. Lagyan din natin ng silicone oil sa slide stopper. At lagyan din natin sa mismong nozzle. Okay, then release, then rest. Okay. Ngayon, lagyan natin ng bala. No? Ay. Okay. Lagyan natin ng bala, pump lang natin. At tawag dito, reloader ha. Mas maganda pag meron ka nito kasi maganda ang pagre-reload mo. Hindi isa-isa. Pag isa-isa kasi, possible kang malagdagan ng bala at saka mahirap. Pero dahil may reloader, mas madali. Pasok. Kasa. Ready to fire. Papapal natin kay Lucas. Double tap tayo ha. Papak, papak. Okay. Firing tayo ha. Firing. Ayan si Lucas. Okay. Sige, firing po. Firing.
May tono yung fire mo ah. Tatak, tak, tak. Tatak, tak, tak. Leopard. Leopard BFC. Okay, release. Tapos na mag-firing. Make sure walang lamang bala at walang lamang hangin. Hindi ko yata napasino si Saika pa kanina. Hindi, naubos. Okay, then. Ito po yung unit mo. Ka-airsoft natin from Ordaneta, Pangasinan, Gerardo, San Miguel. Ito na po yung unit mo, bossing. The 5.1 high kappa. Actually, marami pa naman to. Yung unit, pag itatabi na, make sure walang bala at walang lamang hangin. Pasinawin. Dami. Ready for packing and ready for shipping. Okay mga airsoft, bago po magtapos, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong likod, Big Man. Lagi ko po sasabihin, huwag nyo akong idolin. Huwag nyo, pag nagkita tayo sa labas, huwag yung parang santo ko na hinihimas nyo na sareno. Huwag po, no? Ano lang po, simpleng tao lang rin po ako. Sabi ko nga sa inyo, yung pong kinakain nyo, kinakain ko rin po. Kaya huwag nyo po akong itrato na, low profile lang tayo. Nagkita tayo sa labas, tawagin mo ako, Big Man. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man